It came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. Verse 2 by po. Then there came a flood of those of sea, the firmament of the sea, from there to sea, beside Syria. And behold, they lay in houses of And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Verse 4. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregations of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. Verse 6. And said, O Lord God of our fathers, why not thou God in heaven? And rulest not thou over all kingdoms of the heaven? And in thy hands is there power and might, so that none is able to withstand thee. Are not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham thy friend forever? Verse 8. And they adorate and have built thee a sanctuary for thy name's sake. If when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house, and in thy presence, for thy name is in this house, and cry unto thee in our afflictions, then thou wilt hear and help. Verse 10. And now, behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, whom the rulers have Israel in vain, when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and destroyed them. Behold, I say how they reward us, to come to cast us out of thy possessions, which thou hast given us to inherit. Verse 12. O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. And all Judah stood before the Lord, with their little ones, their wives, and their children. Verse 14. Then upon Jerusalem the son of Zechariah, the son of Hananiah, the son of Jael, the son of Hananiah, a Levite of the sons of Asaph, cleansed the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. And he said, Hearken, ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. 16. Tomorrow we will come against them. Behold, they come out of the Philippines, and ye shall find them on the edge of the roof, before the wilderness of the road. Verse 17, or together ready with, Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and set the salvation, seek the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Purit po Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, kumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyong pong harapan. Nalalaman mo po at nakikita ang aming pong pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa lamang sa iyo. Ito po ay aming inihingi sa iyo ng kapatawaran ngayong gabi. Patawad po sa aming mga kasalanan na nagagawa. Patawad po, Banal na Espiritu. Pakalinisin mo po, Ama, ang aming pong puso't isipan. Kung ano man po ang nakikita niyo pong karumihan, kasalanan, kasamaan sa aming pong puso't isipan, dalangin ko po na ito niyo pong alisin, upang sa ganun po aming matanggap na maayos, may kagalakan, mayroong pagpapakumbaba ang inyong pong banal na salita. Nawa ang inyong pong banal na salita ay patuloy na maghari sa aming pong buhay. Salamat po aming Diyos sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat po aming Ama sa kaligtasan na inyong pong kaloob sa amin. Salamat sa buhay na walang hanggan, katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat na sa bansang ito kami po ay nagtatamasa ng kapayapaan at nagtatamasa po kami ng kasaganahan. Salamat sa mga biyaya na inyong pong kaloob.
Dalangin po namin aming Diyos, aming Ama. Samahan mo po't gabayan ang mga nanunungkulan sa bansang ito. Mula po kay Presidente Bongbong Marcos hanggang sa pinakamababang opisyal ng gobyerno, samahan mo po sila't gabayan. Aming pong dalangin na sila po ay maglingkod ng may katapatan. Aming pong dalangin na sila po ay magmahalan at magkaisa at magtulungan para sa ikakaunlad ng bansang ito. Salamat po aming Diyos sa mga kapatiran na nandirito po ngayon. Umaasa po kami nananampalataya inyong pong didigin ang kanila po mga panalangin. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na mapagbiyaya, ikaw ang aming Diyos na mawain at tapat noon pa man hanggang ngayon at bukas. Salamat po sa mga napakaraming blessings na hindi na po namin mabilang na aming po tinanggap mula sa iyo. Pagpalain mo po Ama ang pangangaral ngayong gabi, itago mo po ako sa inyong pong likuran at dalangin ko po na ikaw ang siya makita at maluwalhati at pangalan mo po ang siya may taas. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Dalangin ko rin po aming Diyos katagumpayan ng anniversary ng doon po sa Lemery, sa inyong pong gawain sa Lemery, na ipinagkatiwala mo po kay Pastor Sosa. At dalangin po namin pagpalain mo po ng pong gawain doon sa Lemery at maging sa Agoncillo na ipinagkatiwala mo po kay Pastor Ernie. Katagumpayan din po ng anniversary this coming December 29. Salamat po at muli aking binabalik sa iyo Ama lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede na po maupo. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, welcome to Jesus Christ Bible Baptist Church, Mataas na Kahoy, Batangas. At ang ating pong Thanksgiving Sunday, nasabi ko po nung last Sunday na December 29, pero dahil si Pastor Ernie po ay nagpahayag at nagsabi ng anniversary ng gawain sa Agoncillo ay December 29, ang ating pong Thanksgiving Sunday is on December 22. So yung po yun, nabago. Okay? And then, sama niyo po sa prayer, katagumpayan ng youth anniversary. Magkakaroon po tayo ng 4 na speaker sa December 27. At sama niyo po yung provision. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehiyo na magamit sa kanyang gawain. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron na po tayo na po speaker para sa youth anniversary. So 4 po yun, iba-iba ng topic. Iba-iba po sila ng topic. Okay? So hindi po sila pare-parehas. So meron po naka-assign na topic doon po sa speaker sa from Agoncillo. Yun po yun, may naka-assign. At meron din po tayong speaker na kinuha po dito sa JCBBC. Okay? So, excited na ba kayo? Amen. So, pakisama po. And then, welcome, Brother Edwin. At akala ko, hindi ka nagdarating eh. So, okay. So, ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, ating pong pag-aaralan ang buhay po ni King Jehoshaphat. Jehoshaphat, ang ibig sabihin po ng pangalan ni Jehoshaphat, Jehovah has judged. Yan po yung ibig sabihin po ng pangalan ni King Jehoshaphat. Jehovah has judged. And then, ang ibig sabihin pa rin po ng pangalan ni King Jehoshaphat, dependence on God. Pagtitiwala sa Diyos. So mga kapatid, tatlong bagay po ang ating pong titingnan po dito ngayong pong gabi sa buhay po ni King Jehoshaphat. Una po, sabi po dito sa verse 5 hanggang verse 13. Pero tingnan na lang po natin ang dalawang talata. Ang sabi po dito sa verse 5 ng 2 Chronicles chapter 20 verse 5, And Jehoshaphat stood in the congregations of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court, verse 6, and said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven, and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen, and in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee. Then verse 7, Art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and
and gives it to the seed of Abraham, thy friend forever. So una po, itinan po natin dito, dahil nga po ang ibig sabihin ng pangalan ni Jehoshaphat, dependence on God, so makikita po natin dito yung prayer for deliverance. Prayer for deliverance. Sapagkat dito nga po sa verse 1 hanggang sa verse 3 ay makikita po natin, sabi po dito sa verse 1, it came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon and with them other beside the Amorites came against Jehoshaphat to battle. So kaya doon po ay pinakita po dito ni King Jehoshaphat ang kanyang pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan na siya po ay nanalangin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay nagtitiwala talaga sa Diyos, ipakita po natin ang ating pong pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Bilang isang mga Kristiyano, bilang isang mga anak ng Diyos, dapat talagang tayo po ay prayerful. Tayo po ba'y laging nananalangin? Say amen. Taas nga po talaga ang kamay na nag-pray kagabi. Say, taas nga po ang kamay. So, iilan. Kala ko ba prayerful? Like, amen. Diba? So, bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, bilang pagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos, so ipakita po natin ito sa pamamagitan ng prayer. Tinuruan po tayo manalangin. So mga kapatid, mga minamahal, katulad po ni King Jehoshaphat, tayo din po ay meron pong battle araw-araw. Ang battle ng mga estudyante, makapasa, makatapos ng pag-aaral, at ang battle ng bawat isa na pagkatapos makagraduate ay magkaroon ng magandang trabaho. Diba? At ang battle ng bawat isa ay talaga malampasan natin yung mga pagsubok na darating sa ating pong buhay. So si King Jehoshaphat, ipinakita niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na siya po ay nanalangin, tumawag sa Diyos, at talagang siya po ay nagmakaawa sa Diyos. So yun po na talagang dependence on God. At isa pa nga pong ibig sabihin ng pangalan ni King Jehoshaphat, Jehovah has judged. Time will come, mga kapatid, mga minamahal, every people dito po sa mundo ito ay hahatulan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na po natin ay isang hukom, isang judge. Siya po ay meron pong paghukom. Time will come. God will judge the people here on earth. So tayo po ay haharap din po sa hukuman ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Tingnan nga po natin, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So yan po ibig sabihin po ng pangalan ni King Jehoshaphat. God, Jehovah has judged. So meron pong paghukom ang Diyos na darating sa lahat ng mga tao. Pero salamat sa Diyos na tayo bilang mga mananampalataya, bilang tayo mga tumanggap kay Kristo, hindi tayo huhukuman na mahatulan sa impyerno. Masaya po ba kayo na tayo wala ng hatol, hindi tayo hukuman na maparusahan sa impyerno? Say amen. So salamat kay Kristo na siya nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang buhay, upang tayo po'y tubusin, patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya salamat na ang ating kaligtasan ay binigay sa atin hindi sa gawa, hindi sa relihiyon, hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So yun po mga kapatid, mga minamahal, prayer for deliverance. Ipinakita po ito sa atin ni King Jehoshaphat na siya po ay hari, siya ay nanalangin. Kaya sana tayo po, huwag natin pabayaan ang prayer. Sana na talagang gawin po natin na tayo lagi pong manalangin. Katulad po ni Paul, sabi nga po sa Roma chapter 10 verse 1, Roma chapter 10 verse 1, tingnan niyo po yung pong Bible, sa Roma chapter 10, kaya sana dalagin niyo yung mga Bible. Bilang tayo po mga anak na ng Diyos, mananampalataya, huwag kalimutan ng Bible, pupunta tayo sa bahay-sambahan, sasamba tayo, ang dala natin ay Bible. Amen? Sapagkat dito ay tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Roma chapter 10 verse 1, sabi po diyan, Brethren,
My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So si Pablo, makikita po natin sa buhay ni Pablo simula nung siya tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, naligtas, ay hindi na nawala sa kanyang buhay ang pagpipray. Patunay na si Pablo po ay nagtitiwala sa Diyos, hindi sa kanyang lakas, hindi sa kanyang talino. Ganon din po si King Jehoshaphat. Siya'y nagtitiwala talaga sa Diyos, hindi sa dami ng kanyang mga tauhan, hindi sa dami ng kanyang mga mandirigma, hindi sa dami ng kanyang mga sandata. Ang kanyang tiwala ay tanging nasa Diyos lamang, hindi sa kanyang talino. Kaya nga po, sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 5, tingnan niyo po yung Bible. 1 Corinthians chapter 2, verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but by the power of God. Kaya talaga sa ating pong buhay, sinasabi po ng salita ng Diyos, sinabi po dito, napakaganda, sabi ng verse 15 ng 2 Chronicles, at sinabi din po ito sa Exodus chapter 14, verse 14. Sabi po muna dito sa verse 15, and it said, hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus said the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. So, meron man tayong laban, hindi po ito atin. At sabi nga po ng Exodus 14:14, the Lord shall fight for you. So, talaga sabi po doon, shall fight, tiyak na ipaglalaban ka ng Diyos. Ipaglalaban ka, makikipaglaban ng Diyos para sa iyo. Kaya sana bilang tayo mga anak ng Diyos, ipaglaban din po natin ang Diyos. Huwag natin pabayaan ang kanyang gawain. Na kahit maraming humahadlang, ipaglaban po natin ang Diyos. Sundin pa rin natin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga utos. Amen po ba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, prayer. Mag-pray po tayo. Every time na meron po dito mga major activities, lagi ko po yung nilalapit sa Diyos. Hindi po ako nagtitiwala sa dami natin dito at hindi naman po tayo madami. Hindi po ako nagtitiwala sa mga bigay ng mga kapatiran dito sapagkat kung yun pong aking titingnan ay hindi po natin magagawang mag-celebrate ng mga anniversary. Kung yun ang aking titingnan, yung mga offering, tithes ng mga kapatiran dito. Kaya sabi po ng Bible sa Proverbs 11:28, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Proverbs 11:28. Kaya kayo po ay magdala po lagi ng Bible at basahin, aralin. Ang sabi po dito sa Proverbs 11:28, he that trusted in his riches shall fall. So hindi po nagtitiwala sa pera. Hindi po nagtitiwala sa kayamanan sapagkat wala akong kayamanan. Amen? So yung mga mayayaman nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Pero si King Jehoshaphat, hindi po siya nagtiwala sa kanyang kayamanan. Doon sa kayamanan ng Israel, hindi po siya nagtiwala. Kundi ang kanyang tiwala ay nasa sa Diyos. Sapagkat ang sabi po dito, he that trusted in his riches shall fall. Ang nagtitiwala sa kanyang kayamanan ay babagsak, but the righteous shall flourish as a branch. So mga kapatid, mga minamahal, mag-pray po tayo lagi. Huwag pabayaan ang prayer. Ipag-pray niyo po ang inyong mga mahal sa buhay na sila po ay maligtas. Magkaroon po sila ng katiyakan ng langit. Ipag-pray niyo po yung mga mahal sa buhay na sila po ay tanggapin ng Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ipag-pray niyo po yung mga mahal sa buhay na sila po ay magamit din sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo, na sila po ay lagi nating makakasama. Amen po ba? So sana ay talagang pinagpe-prayan yung mga mahal sa buhay na sila po ay lumago spiritually. Hindi yung tayo lamang ang nalago, hindi yung tayo lamang ang tumitibay sa pananampalataya. So ipag-pray po natin sila na sila po ay lumakas sa pananampalataya, tumibay sa pananampalataya, na sila po ay lumago. Sapagkat ang nais ng Diyos
lahat talaga ay maging kagamit-gamit. Then, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Luke chapter 11, verse 1. Luke chapter 11, verse 1. Ang sabi po dito sa Luke chapter 11, verse 1, "And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples." So mga kapatid, mga minamahal, yung mga alagad po ni Kristo, lumapit sa Panginoong Jesus at nagsabi, "Panginoon, turuan mo ako manalangin." So sa inyo po, sa ating lahat ay tinuro sa atin ang prayer. Yung proper prayer. How to pray. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, huwag po natin pabayaan ang prayer. Ito po yung pagpapakita na tayo po'y nagtitiwala sa ating Diyos, hindi sa ating sarili. Ito po ay pagpapakita ng ating pong pagmamahal sa ating pong Diyos, sa ating Panginoong Hesus. So yung mga alagad, yun ang request. Diba? Lord, teach us to pray. Turuan mo kami. Kaya nga naman, nung itinuro sa kanila ng ating Panginoong Hesus yung prayer, yung mga alagad na ito'y laging nagpe-pray, hindi nag-ML. Diba? Yung po yung mga alagad, talagang sabi nga ng Panginoon Hesus sa Matthew 26 verse 41, "Watch and pray that ye enter not into temptations. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Magpuyat, manalangin. Pero ngayon, saan napupuyat ang mga young people? Hindi lamang young people, maging mga adult napupuyat sa cellphone. Diba? So, sabi ng Panginoon Jesus, watch and pray, magpuyat at manalangin upang huwag mapasok sa tukso, that ye enter not into temptations. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga ng prayer. Huwag pabayaan ang prayer. Ito nga, si King Jehoshaphat, nag-pray. Tayo pa kaya? Hindi naman tayo hari. Kaya sana yung mga leader, yung mga pinuno ng ating bansa, sana mag-pray din sila. Diba? Mag-pray para talagang paunlarin ang bansang ito. Mag-pray na talagang maghari sa bansang ito ang kapayapaan. Mag-pray na talagang sila ay magkaisa at magtulungan. Amen po ba? So napakalaga po ng prayer. Kaya sana bilang tayo po ay mga mananampalataya, makita sa atin yung pag-pray. Yung taus-pusong pananalangin, taimtim na pananalangin. Kaya nga po, tinan pa po natin, si King David man, nagpe-pray din. Diba? Nagpe-pray. So, sila yung mga hari, pero sila po ay nagpe-pray. Ang prayer nga ni King David, sabi ni King David sa, tinan po natin ang ating pong Bible, sa Psalms 139. Tinan niyo po yung pong Bible, Psalms 139. Sabi po dito ni King David, sa verse 23 and 24. Sabi dito ni King David, "Search me, O God, and know my heart, and try me, and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." So, nandoon ang kanyang prayer na siya ay saliksikin, suriin ang kanyang puso at isipan. At kung mayroon mga karumihan, ang kanyang prayer, hindi kanya talaga alisin. At sabi pa nga po dito sa Psalms 51, tinan niyo po yung Bible, sa Psalms 51, verse 10. Ang prayer po ni King David, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Kaya mga kapatid, sana kapag tayo nag-pray, ipag-pray natin na magkaroon tayo ng malinis na puso. Diba?
So wala pong masama na mag-pray na makapasa sa mga exam. Ang tanong, nag-aaral pa ka naman? Inuuna ba ang pag-aaral o cellphone? Diba? So kapag may mga exam, goodbye cellphone muna. At pag nakatapos yung exam, saka na ulit mag-cellphone. Diba? Hindi yung may assignment, pag uwi ng bahay, inuuna yung cellphone. So, unahin muna yung assignment bago cellphone para mataas yung grades, para magkaroon ng magandang grades. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, prayer for deliverance. Ipinakita po dito ni King Jehoshaphat ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon, hindi sa dami ng kanyang mga tauhan, hindi sa kanyang galing, hindi sa kanyang talino, hindi sa dami ng kanilang sandata. So, ang kanyang tiwala ay nasa sa Diyos. Kaya ang pangalan niya, ang ibig sabihin ng Jehoshaphat, dependence on God. Pagtitiwala sa Diyos. So, tayo po'y magtiwala sa Diyos. Kaya nandito ang salita ng Diyos, ang sabi ng Psalms 118 verse 8, "It is better to trust in the Lord than to put confidence in man." And then inulit pa sa verse 9, "It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes." Sa Diyos po tayo magtiwala, hindi sa mga kung sino mga leader ng ating bansa. Ay yung iba, kaya nabuto, nagtitiwala sila doon sa binoboto. Diba? So, wala mong masama kung magtiwala, pero ang kagaganda ng ating buhay, tayo pa rin ang gagawa nun. So, huwag natin iasa yung ating kaunlaran, yung ating pag-asenso sa mga pinuno ng ating bansa. Sila'y nandyan lamang para ibigay kung ano yung dapat para sa mga mamamayan at hindi para talaga umasenso. Kasi yung ibinubuto ng iba, yung mga naninigay talaga ng pera, 10,000, yun. Diba? Tapos nung nahalal na, pagkatapos ng eleksyon, naninigay yung mga botante. Nasaan na? Yung 10,000. So mga kapatid, mga minamahal sa Diyos po tayo magtiwala. Kaya talaga sabi pa rin ng Proverbs chapter 3, 5 and 6. Sana memorize nyo na yan. Sino naka-memorize ng Proverbs 3, 5 and 6? Sabi ng verse 5, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path." So, tinuturo sa atin ni King Solomon. O yan, isa pa ring hari. Ang turo sa atin ni King Solomon ay magtiwala sa Diyos ng buong puso. Diba? Huwag sa iyong sariling galing. Huwag sa sariling mong talino. So yun po mga kapatid, mga minamahal. Pangalawa, tingnan po natin, balikan po natin ang 2 Chronicles chapter 20 pa rin, verse 14 to 17. So dito po makikita po natin sa 2 Chronicles chapter 20 verse 14 to 17, ito po yung promise for deliverance. Promise of deliverance. Pangako ng pagliligtas ng ating pong Panginoon kay King Jehoshaphat. Kaya sabi nga po doon sa verse 15, "The battle is not yours, but God's." Diba? Na talagang nandun po yung pangako ng Diyos kay King Jehoshaphat sa Judah, kayo ay magtatagumpay. So, ganun pa man, nandun po yung pangako, pero nandun pa rin po yung utos. Hindi po nawala ang utos ng Panginoon. Nandun yung pangako, pero nandun pa rin po mga utos. Tingnan po ninyo yung utos ng Diyos dito. Verse 17. Verse 17, tingnan nyo po. "Para makamtan ng pangakong ito na talagang magtatagumpay." Sabi dito sa verse 17, "You shall not need to fight." Hindi mo kailangang lumaban. Diba? Opo, hindi nga po kailangan lumaban, pero tingnan nyo po yung utos dito. "Set yourselves." So nandoon yung utos, ihanda ninyo ang inyong sarili. Ayusin nyo ang inyong mga sarili. Ganun din po sa ating pong buhay. Kailangan natin ihanda ang ating sarili, kailangan natin ayusin ang ating sarili.
bago natin makamtan ang pangako ng Diyos, bago tayo magtagumpay sa buhay natin, ayusin muna natin ang ating sarili. Meron pa po talaga kailangan dapat ayusin sa ating sarili. Meron po mga dapat baguhin sa ating sarili. Kaya ang pangako ito ay makakamtan kung lagi tayong handa, kung magiging handa tayo. Handa ba tayong tumanggap ng mga pagpapala? Kasi pangako ng Diyos sa atin na tayo pagpalain, all these things shall be added unto you. Pero dapat maging handa muna tayo. Set yourselves para maging karapat-dapat tayo doon sa pagpapala, sa pangako ng ating Diyos. So ihanda po natin ang ating sarili. Ayusin natin. Kasi kung hindi tayo magiging handa sa mga blessings ng Panginoon, madali ito mawawala. So, set yourselves. Meron po tayong laban na hinaharap. Meron tayong laban sa mundong ito. Ihanda natin ang ating sarili. So, hindi nga kailangan lumaban ni King Jehoshaphat. Pero nandoon yung utos ng ating Panginoon na talagang set yourselves. So, ito po ang sabi po dito. And then, pangalawa po, tingnan nyo po. Ang sabi pa dito, na utos, stand ye still. Stand. Diba? Nandun yung utos na kayo ay tayo bilang mga mananampalataya, stand. Ibig sabihin po mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating buhay bilang tayo mananampalataya. Magpatuloy tayo bilang tayo po yung mga Kristiyano. Magpatuloy po tayo bilang tayo po yung mga anak ng Diyos. Stand ye still. Sana mga Kristiyano hindi lulubog lilitaw. Marami na ngayong mga Kristiyano talagang lulubog lilitaw. Tinularan na talaga si Dimas. Ayaw ng Diyos na maging Dimas tayo. Di masyadong nagbabasa ng Bible. Di masyadong nagpe-pray. Di masyadong umaattend ng pagsamba. Di masyadong nagbibigay. Ayaw ng Diyos yan. Diba? Ayaw ng Diyos na tayo ay lulubog lilitaw. Dapat consistent po tayo sa ating pong pagiging Kristiyano, sa ating pong pagiging anak ng Diyos. Consistent po tayo sa ating pong pagsunod sa mga utos ng Diyos. Upang yung pangako ng Diyos na pagpapala, diba? Ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So aralin natin ang salita ng Diyos sa araw at gabi. For then, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So kung gusto mong guminhawa ang iyong buhay, gusto mong magtagumpay, aralin ang salita ng Diyos araw at gabi. Amen? Basahin talaga ito at sundin. Kasi katulad sa mga napasok sa mga nag-aaral, kung kayo po ay talagang nandoon ang inyong paniniwala na kayo gagraduate, pero paano kayo gagraduate kung hindi nag-aaral? Ang gusto nyo ba ipasa na lamang kayo ng pasang-awa? Mahirap yun. Na pasang-awa, na naawa sa atin ng teacher. Eh paano pagdating ng college? Paano pagdating ng trabaho? Diba? Ano yung ating isasagot? Hindi naman po lagi pwedeng pasang-awa lagi na lagi na lang tayong kaawaan. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang nandun po yung pangako sa atin. Nandun yung pangako ng Diyos kay King Jehoshaphat na kaligtasan. Diba? Pero dapat ay nandoon na talaga sila pupunta pa rin doon kung saan yung labanan. Kung saan yung lugar na kung saan sila ay talaga makikipaglaban. Pero hindi sila makikipaglaban. Pupunta sila doon sa lugar na yon para kukunin yung mga samsam na makukuha nila doon sa mga Moabs o Moabites, Ammon and Amorites. So yun po yun. Kung bakit sila po ay pinaghahanda ng Panginoon. Okay? And then tingnan nyo po, verse 17 pa rin. Sabi dito, see the salvations of the Lord with you. Tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo.
So tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So ito po, sina King Jehoshaphat din po ay sila po ay ligtas sa pamamagitan din ng kanilang pananampalataya. At dahil sa kanilang pananampalataya, yun po ang naging bunga o naging daan para sila po'y sumunod doon sa utos ng Diyos. So yung kaligtasan, nagbubunga ng pagsunod. Pero yung pagsunod ng gawa, hindi po nagbubunga ng kaligtasan. So salvation produce good works. Good works cannot produce salvation. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, napakaraming pangako ng Diyos ang tinupad niya sa atin. Diba? Pangako na mahirap tuparin, mahirap gawin, pero ginawa pa rin ng Panginoon. Tingnan niyo po yung isang pangako ng Diyos sa atin. Isaiah chapter 9 verse 6. Ano yung pangako dito ng ating Diyos? For unto us a child is born. So ito po yung pangako, isisilang ang isang sanggol. Yan, December. Pero hindi po talaga December yung kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Hindi po December. Amen po ba? So ito po ay tinupad ng ating Diyos. For unto us a child is born. Unto us a son is given. Pangako ito na napakahirap, masakit ito pa rin, pero tinupad po ng Panginoon. Masakit para sa isang ama na isakripisyo ang kanyang anak. Masakit para sa isang ama na makita ang kanyang anak na pinahihirapan. Pero ito ay tinupad ng Panginoon, ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, kung mayroon tayong ipinangako sa Diyos, huwag natin hindi tutuparin. Kaya, so masakit po ito para sa isang ama na ibibigay, ihahandog, isasakripisyo ang kanyang anak. Makikita na ang kanyang anak ay kukutsahin. Makikita na ang kanyang anak ay pahirapan. Masakit man tuparin ang pangakong ito, pero ito po ay tinupad ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Si Kristo ay nabayubay sa krus. Kinoronahan ang tinik, ipinako sa krus, sugatan ang katawan, tumatagas ang dugo. Pero ito po ay tinupad pa rin ng Ama bilang pagmamahal sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, tuparin ang ating pangako. Kaya nga sabi ni King David, I will pay my vows unto the Lord. I will pay my vows. Kasi kung meron man kayong, alam niyo po, talagang kailangan eh. Kung kayo man ay nagsasabi sa akin ng oo, Pastor, ganito gagawin ko, yung mga sinabi nyo yun, hindi ko sa akin. Yun po ay sa Panginoon. Diba? Yun po ay sa Panginoon. Okay? So last mga kapatid, mga minamahal, verse 18. Tingnan nyo po ang verse 18 ng 2 Chronicles chapter 20 verse 18. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. So makikita po natin dito, passion in the deliverer. Pag-ibig doon sa tagapagligtas. At ang makikita po natin dito mga kapatid, mga minamahal, hindi pa sila nagtatagumpay sa laban. Hindi pa ibinibigay ng Diyos yung kanyang pangako. Pero si King Jehoshaphat ay nandoon na yung kanyang pagsamba. Si King Jehoshaphat nandoon na yung pagpapasalamat sa Panginoon. Si King Jehoshaphat ay nandoon na yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero minsan baliktad ang nangyayari sa mga Kristiyano ngayon. Ang mga Kristiyano nagpe-pray ganito. Panginoon, ibigay mo lamang sa akin ito. Panginoon, magkaroon lamang ako ng magandang trabaho, magandang bahay, magandang sasakyan. Susunod na ako sa iyo. Pero si King Jehoshaphat, hindi pa man nagtatagumpay sa laban, sumamba na. Si King Jehoshaphat, hindi pa man nagtatagumpay sa laban, nagpasalamat na. Si King Jehoshaphat, hindi pa man nagtatagumpay sa laban, sumunod na sa kalooban ng Diyos. Diba? Ay ang mga Kristiyano ngayon, hihingi sa Panginoon. Pagkatapos ibigay ng Panginoon ang kanilang prayer, nasa na sila? Nasa na maraming Kristiyano ngayon na pinagpala.
Diba? Pagkatapos dinggin ng Panginoon ang kanilang prayer, tinupad ba ng mga Kristiyano ngayon ang kanilang pangako sa Panginoon? Nasaan na ang kanilang pagmamahal sa Panginoon? Nawala na. Minahal na ng maraming Kristiyano ngayon yung mga material na bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dito sa talatang ito, hindi pa po sila nagtatagumpay. At nandito pa lamang po yung kanilang pagtatagumpay. Sabi po dito sa verse, tingnan po natin verse 22. And when they began to sing, tingnan nyo ha, sila'y pupunta sa laban, pero ang iniharap po ni King Jehoshaphat doon sa labanan, sa halip ng yung mga mandirigma, ang iniharap ay yung choir, yung singer. Diba? Sabi po dito, and when they began to sing and to praise, the Lord sent ambushment against the children of Ammon, Moab, and Malshir, which were come against Judah, and they were smitten. So dito pa lamang po yung pagtatagumpay nila. Beginning verse 22 up to the last verse, up to verse 30. Pero sa verse 18 po, nais ko pong makita ninyo, hindi pa nagtatagumpay, hindi pa tinutupad ng Panginoon ang pangako. Sina King Jehoshaphat nagpurit, nagpasalamat, umawit para sa Panginoon at sumamba. Sumunod sa kalooban ng Panginoon, ng Diyos. Kaya sana sa buhay po natin, huwag natin bibigyan ng kondisyones sa Diyos. Parang ang kapal naman natin kapag tayo yung magbibigay ng kondisyones sa Diyos. Lord, ibigay mo lamang ito. Diba? Samantalang ang dami nang ibinigay sa atin, yung buhay natin, ito ibigay ng Diyos, pahiram ng Diyos. Yung mga natitirhan natin, yung mga naisusot natin, iniingatan tayo, yung kalakasan, kalusugan natin, yan ay ibigay ng Diyos sa atin lahat. Marami na siyang ibinigay, yung hangin na ating nalalanghap, libre, sa ospital ay may bayad. Ang lupit din sa ospital may bayad, samantalang yan ay libre. Diba? Yung tubig na ating iniinom, yung mga bunga ng punong kahoy na ating nakakain. So, dami nang ibinigay sa atin ng Diyos. Una sa lahat, yung kaligtasan natin, yung katiyakan ng langit. Kaya sana kung tayo magpe-pray, may pinangako sa Diyos, tuparin po natin. Amen? So, yung po si King Jehoshaphat, ipinakita ni King Jehoshaphat yung kanyang pagmamahal doon sa tagapagligtas sa pamamagitan ng pagsamba, pag-awit, pagpupuri, at pagpapasalamat. So mga kapatid, mga minamahal, verse 20, tingnan nyo pa rin po, verse 20. Dito po tayo magtatapos. Sa verse 20. And they rose early in the morning. Yan, maagang gumigising. Kaya mga kapatid, sana gumising kayo ng maaga. Sa totoo lang, nung kami po ay nasa puder ng aming magulang, kapag kami inabutan ng sikat ng araw, ay makakatikim kami ng palo. Kapag kami nandun pa sa higaan, sikat ng araw, bubulgawin kami ng aming magulang, ng aming tatay. Bangon dyan! Pag hindi ka bumangon, lalapatan ka na. Kaya talagang alas 6 pa lamang o bago sumikat ang araw, kami ay gising na at nagwawalis. So mga kapatid, yun po, tuloy natin And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God. So, manampalataya, magtiwala sa ating pong Panginoong Diyos. Yun po ang pinapakita dito. So si King Jehoshaphat po, rely on God, not on his warrior. Marami pong mandirigma ang Israel, ang Judah. Pero ang tiwala ni King Jehoshaphat ay nasa sa Diyos, nasa sa ating Panginoon. Libo-libo, 100,000 ang kanilang mga mandirigma. Pero si King Jehoshaphat ay sa Diyos nagtiwala. And then sabi dito, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Kayo'y manampalataya sa Diyos para kayo tumibay. Believe His prophets,
So shall he prosper. Makinig din kayo doon sa mga propeta, sa mga lingkod ng Diyos, upang kayo ay guminhawa. Pero ngayon, maraming Kristiyano hindi na nakikinig sa pastor. Diba? Hindi na nakikinig sa pastor. So, hindi na pinakikinggan ng pastor. Yan po ang mga Kristiyano ngayon. Buksan po natin ang ating pong Bible sa 2 Chronicles chapter 17, verse 14. Papakita ko lamang po sa inyo kung gaano karami yung mga tauhan ng Juda ni King Jehoshaphat. 2 Chronicles chapter 17, verse 14. And these are the numbers of them according to the house of their fathers of Judah, the captains of thousands. Adnah, the chief, and with him mighty men of Badon, maraming malalakas at matatapang na lalaki, 300,000. 300,000, ganun po karami yung mandirigma ng Judah. So kung itutuloy pa rin po natin yan hanggang sa verse 19, marami pa po yan. So aabot yata yan ng milyon. So ganun po karami ang kanilang mandirigma. Pero King Jehoshaphat rely on God, depend on God, not on his warrior, not on his wisdom. Kaya nga siya nag-pray eh. Kasi maaaring matalino siya pero hindi sapat. Maaaring matalino siya pero kulang. Maaaring matalino siya pero hindi niya alam ang iniisip ng kanyang kaaway. O diba Brenda? Alam mo ba ang iniisip ni Mika? Si Romel. So, okay. So mga kapatid, mga minamahal, King Jehoshaphat rely on God, not on his warrior, not on his wisdom, not on his weapons. Marami silang sandata, pero hindi siya nagtiwala sa kanilang mga sandata. Rely on God, not on his wealth. Nagtiwala sa Diyos, hindi sa kanyang kayamanan. Pwede naman niya sumulan, di ba? Panginoon, pwede ba sumulan ko na lamang itong mga Moabites na ito? Bibigyan ko na lamang ng kayamanan. O di yan? Pero hindi po siya nagtiwala doon sa kanyang kayamanan. So King Jehoshaphat, mga kapatid, mga minamahal, pinakita sa atin na siya tunay na nagtiwala sa Panginoong Diyos. Siya ay sumamba, umawit ng awiting maka-Diyos. Siya ay nag-pray, nagpurit, nagpasalamat. Kaya sana sa buhay po natin, habang tayo po'y naririto sa mundong ito, patuloy natin sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan ang ating Panginoong tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan, katapatan sa atin, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, tuparin natin ang ating pangako sa ating Diyos na kahit meron tayong mga pagsubok, problemang pinagdadaanan, siya'y ating patuloy na paglingkuran. Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary and well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Maraming Kristiyano na ang napagod. Maraming Kristiyano na nagsawa sa pagsamba. Nagsawa sa pakikinig ng preaching ni Pastor Jazz. Boring naman niya si Pastor Jazz. Alam ko na yan, sasabihin ni Pastor Jazz, patatamaan na naman ako ng Pastor Jazz. Diba? So hindi po ito patama, ito po para sa lahat. Nasabi ng Bible, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayo mapagod sa pagsamba. Huwag tayo mapagod sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo rin po ang gagantihan ng Diyos, tayo ang mag-aani at the right time. Tayo po'y tumayo. To God be the glory. Let us close our eyes, bow our heads, and let us pray. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo pong banal na salita. Salamat po sa buhay po ni King Jehoshaphat na ipinakita sa amin ang kanyang pong pagtitiwala sa inyong kapangyarihan. Ipinakita sa amin ang kanyang pong pagtitiwala sa inyong pong pangako. Tunay na ang inyong pong mga pangako ay totoo.
At ito po ay talagang nangyayari, inyo pong tinutupad, sapagkat ikaw ang aming Diyos na tapat magpakailanman. Salamat po sa mga kapatiran na nandirito po ngayon. Kayo po, Ama, ang magbalik ng pagpapala sa kanilang buhay. Umaasa po kami nananampalataya, patuloy po pong titigin ang kanilang pong panalangin. Dalangin ko po ang Diyos sa mga kabataan na nandirito. Hingin mo po ang kanilang prayer na sila po'y makapasa sa exam this coming Monday. Pagkalooban mo po sila ng knowledge at wisdom. At higit sa lahat, dalangin ko rin po na maligtas ang kanila po mga mahal sa buhay. Makakasama po namin dito tuwing araw ng linggo sa pagsamba. Dalangin din po namin aming Diyos sa gabi ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. At dalangin ko rin po, Ama, ang lubos na kagalingan po ni Pastor Melo Maliwat sa kanya pong karamdaman. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kalakasan, kalusugan at kagalingan. Pagpalain mo po ang kanya pong buhay at ang kanya pong mga mahal sa buhay. Pagpalain mo rin po, Ama, aming Diyos, ang inyong pong gawain dito sa mataas na kahoy. Patuloy po kayo magligtas dito sa bayan ng mataas na kahoy. Salamat po sa inyong pong paggabay sa buhay ng bawat isa. Salamat sa protection, sa pag-iingat, sa mga provision, blessings na aming pong tinatanggap. Salamat po aming Diyos sa kaligtasan, buhay na walang hanggan. Akin po ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.